Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang yunawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nagpuri si Naaman sa Panginoon matapos niyang tamuhin ang kagalingan sa pamamagitan ni Eliseo. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa ilog Jordan at lumubog ng 7 uli. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po ba naming kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos, maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa'y nahayag, tayo pong lahat. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa'y nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay iyalay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa'y nahayag. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niya tinutupad. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa'y nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa'y nahayag. Sa ikalawang pagbasa, buo ang loob na ipinangangaral pa rin ni Apostol San Pablo ang mabuting balita ni Hesukristo sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa
hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo ay namatay na kalakip ni Hesu Kristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya ay itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay na isa sa 10 ketongin pinagaling ni Jesus, ang nagbalik na nagpupuri sa Diyos. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong kapatid, meron 2 mahalagang aral ang ibinibigay sa atin ng ating mga pagbasa ngayong 28th Sunday in Ordinary Time. First lesson, if you are blessed, learn to give thanks. That is a very basic lesson in life. Bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo kapag may naabot sa'yo, kapag may ibinigay sa'yo, pag may pinagkaloob sa'yo, anong sasabihin mo sa nagkaloob? Thank you. If you are blessed, learn to give thanks. That is the obvious lesson our gospel is giving us. May 10 ketongin, pinagaling ni Jesus. Sa kanilang paglalakad, napansin ng isa na siya'y magaling na. At ano ang kanyang ginawa? Bumalik kay Jesus para magpasalamat. If you are blessed, learn to give thanks. But you know, there is a line here, lines to be precise,
that should bother us. Nung nagbalik yung isa, sabi ni Jesus, hindi ba 10 yung gumaling? Nasaan ang 9? These lines proves to us that ingratitude strikes the heart. Ingratitude strikes the heart. Pwede namang ipagkipit balikat ni Jesus dahil role ko naman talagang magpagaling. Pwede naman sabihin ni Jesus, papalagpasin ko na lang. Tutal, ako naman ang anak ng Diyos at gampanin ko talagang magpagaling at magbigay ng ginhawa sa mga tao. Pwedeng palagpasin ni Jesus. But this shows to us na tayong mga tao, bagamat sinasabi natin na kapag tayo ay tumulong, di ba minsan naririnig natin sa mga tao, kapag tumulong at nagbigay, kahit wag na akong pasalamatan, kahit wag na akong palakpakan, kahit wag na akong ma-acknowledge. But you know, human as we are, we long for acknowledgement. We long for appreciation. Binabanggit mo lang, kahit di na ako pasalamatan, pero sa kaloob-looban ng puso mo, nag-iintay ka na mapasalamatan ka. Because that is human nature. Even Jesus, the Son of God, He expects that from the people He helped. Kaya nga sabi, nasaan yung siyam? Para naghahanap siya ng appreciation. Naghahanap siya na pasalamatan siya. Uulitin ko, minsan sinasabi natin kapag nagbigay tayo ng tulong, kahit wag na akong pasalamatan. Di nga. Kahit wag na akong palakpakan. Talaga ba? Kahit wag na akong ma-appreciate. Hindi totoo yan. Sabagat ang totoo, kahit na papano, nag-iintay tayo na tayo ay pasalamatan. My dear brothers and sisters, ang utang na loob hindi binabayaran, pero tinatanaw. Ang utang na loob hindi binabayaran, pero binabalikan. If you are blessed, learn to give thanks. In our first reading from the second book of Kings, we find another foreigner. In our gospel, a Samaritan, a foreigner. In our first reading, a Syrian, Naaman the Syrian. Siya din ay may ketong. At ang instruction ng Panginoon, through Eliseo, bumabad ka sa ilog Jordan. At kapag ikaw ay bumabad ng 7 beses sa ilog Jordan, gagaling ka at ang kutis mo magiging kasing kinis ng sasanggol. Yun palang effective na skin care. Lulubog sa ilog at magiging singkinis ng kutis ng sanggol. Nung siya ay gumaling, sabi ni Naaman, Eliseo, thank you. Ito yung mga alay ko, sandamukal na maregalo para sa'yo. Pero anong sabi ni Eliseo? Wag ako ang pasalamatan. Hindi naman akong dahilan ng pagpapagaling sa'yo. Not me, but give your gratitude to the Lord. Kaya ang sabi ni Naaman, magmula ngayon, hindi na ako sasamba sa ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel. Naaman, he was very grateful to the Lord who healed him. If you are blessed, give thanks. My dear brothers and sisters, do we even say thank you sa mga maliliit na mga bagay, maliliit na pakiusap na dumadating sa atin? Yung nagbibigay ng malakihan, panigurado ko nagte-thank you ka. Kasi malaking regalo yon. Kasi malaking gift yon. O kung financial naman, malaking halaga yon. At talagang nagte-thank you ka. Pero yung sa mga maliliit na mga bagay, nagpapasalamat pa ba tayo? Sa tricycle driver na naghatid sa'yo papunta sa simbahang ito, kahit na nagbayad ka, nagpasalamat ka ba? Kuya, thank you. Sasabi mo, nagbayad naman ako eh. Eh kung ibunggukan yan. Sa waiter na naglalagay ng tubig doon sa baso mo, nagsabi ka ba, thank you?
O sasabihin ng mga self-entitled at ng mga mayayabang, trabaho nila yan, gawin nila. O kaya sa mga rider ng, ano ba yon, Shopee, TikTok, kabisado na bahay mo. Pero pag may inaabot sa'yo, papasalamat ka ba, Kuya, thank you po. At nadala yung parcel ko dito, maayos naman na dumating. Do we even say thank you even in small matters? To the Lord. Nagsasabi pa ba tayo, thank you Lord, sa lahat ng mga biyaya na ating tinatanggap? Tulad ni Naaman, nagpapasalamat pa ba tayo sa Diyos? Tulad nung isang ketonging gumaling, nagpapasalamat pa ba tayo kay Jesus? Bawat misa na inyong pinupuntahan, the word Eucharist, which we are doing today, comes from the Greek word Eucharistein, meaning thanksgiving. So every Mass that you participate in is a Thanksgiving Mass. It is technically every Mass a Thanksgiving Mass. At the center of each Mass, we find the Eucharistic prayer. And how do we start the Eucharistic prayer? We start it with these words. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Tutugon naman ng mga tao. Anong isasagot nyo? Diyos ko, antok na mga parokyano natin. Marapat lamang na siya ay ating pasalamatan. You see, at the start of the most important prayer in the Mass, we acknowledge, we are thankful to the Lord, marapat lamang na siya ay ating pasalamatan. If you are blessed, then learn to give thanks. The second lesson is, if you are blessed, then be a blessing to others. St. Paul, in our second reading today, in his letter to Timothy, sabi niya, Timothy, tingnan mo ako. Ako ay naghirap ng maraming mga bagay, pero dahil sa mga paghihirap na aking tinanggap, ako ay pinagpala. At yung mga pagpapalang tinanggap ko, hindi ko sinarili. Yung mga pagpapalang tinanggap ko, ibinabahagi ko. If you are blessed, then be a blessing to others. Hirap din tayo, kapos din tayo, pero wag na wag niyong kakalimutan na may mga taong mas hirap sa atin at mas nangangailangan sa atin. Kapag kaya natin, kapag uubra, tutulong tayo. If we are blessed, then we must become blessings to others. Dahil dyan, yung parokya natin, dahil magpapasko, siguro pinasisimulan ulit natin, ang tawag natin ay pamaskong handog. May nagtitinda talaga, no? Ng mga gift something dyan sa likod. At yun ay, equivalent niyan ay 100 pesos. Sa 100 pesos na iniaalay natin sa bawat misa dito sa atin, yan ay pag-iipon-ipunin natin at ibibigay natin sa mga nangangailangan sa panahon ng Kapaskuhan. You see, that activity, that program, Pamaskong Handog, is a giving into flesh our principle, if you are blessed, then be a blessing to others. Yung makapagbigay ako ng 100, ibig sabihin nun, pinagpapala ako ng Panginoon. And your 100 will go a long way. Madaming matutulungan. Via that activity, at sana ay tangkilikin ng ating mga parokyano, ay makakatulong tayo sa mga nangangailangan. If you are blessed, then be a blessing to others. Hindi hihinto ang pagpapala sa atin. Kapag tayo ay pinagpapala, maging pagpapala din tayo sa iba. For that will complete the cycle of thanksgiving. To say thank you is 50%. But to share your blessings is another 50. That will complete the process of thanksgiving.
Bago ako malagay dito sa Barasoin, ako ay finance chairman, finance head sa seminaryo, sa minor seminary. Sa high school po yun. Ngayon po, doon sa high school department, merong alumni homecoming, tulad ng ibang mga eskwelahan. At meron kaming isang alumnus, naging pari siya. At kada alumni homecoming, nagbibigay siya ng kanyang donation. Malaki yung kanyang ibinibigay. Minsan, 200,000, minsan, 300,000. Na-curious ako minsan sa kanya. Sabi ko, Father, bakit nagdodonate ka ng malaki sa minor seminary? Sabi niya sa akin, naku Father, iniipon ko talaga yan kada taon para pag alumni homecoming, may maibibigay ako sa seminaryo. Sabi ko, bakit nga po kayo nagbibigay? Sabi niya, kasi naging pari ako dahil may nagpaaral sa akin. At yung ibinibigay ko, alam ko, may mapupuntahan din na mga estudyanteng kapos na balang araw dahil sa perang yan, makapagtatapos at makakamit din ang pangarap nila. That will complete the cycle of thanksgiving. If you are blessed, then be a blessing to others. My dear brothers and sisters, 28th Sunday in Ordinary Time, 2 lessons from our set of readings. If you are blessed, learn to give thanks. And if you are blessed, then be a blessing to others. Amen. Magsitayo tayo. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinararoonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguling, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa mga buhay at ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin nating itutugon, Panginoon, dinggin ng aming pagsamo. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa buong simbahan, upang ugaliin niyang magpuri at magpasalamat sa Diyos na nagkakaloob ng abot-abot na biyaya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga mamamayan ng ating bansa, upang tanawin nilang utang na loob sa Diyos ang biyaya ng kalinangan, pananampalataya, kalikasan at kalayaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga katutubong Pilipino, lalo na ang mga kapatid nating dumagat, upang ang mga biyaya ng Diyos ay maging daan para lubos nilang mayakap ang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa ating natitipon ngayon, upang maibahagi natin sa mga nasa matinding kahirapan ang mga pagpapalang mula sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga yumao nating mga kapatid, upang sa kagandahang loob ng Diyos ay makamit nila ang kapatawaran, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan.
Amang mapagmahal, patuloy mo kaming kinakalinga. Tulungan mo kaming maging bukas at mabuti sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian
aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay palaging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin ang dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Remember our first principle. If you are blessed, learn to give thanks. In our parish, it is quite unique. Every before the Mass will end, we usually sing a song that is all about being grateful to the Lord. Nagpapasalamat tayong palagi sa lahat ng mga biyayang Kanyang ibinibigay. Nagpapasalamat tayo sa Kanyang pagproteksyon. Humihiling tayo na tayo'y gabayan pa rin sa darating na linggo, para sa susunod na linggo, tayo'y magtipon pa rin dito para magpasalamat sa Panginoon. If you are blessed, learn to give thanks. And so we sing that song. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,